We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapugso maying hapon, ining 1 Western Visayas. Sadsaran sa kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako sa Iran Priatos Live, ikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Matapos nagwa ang issue sa ginaligar halog nga pagpatuman sang Anti-Illegal Parking Ordinance sa Iloilo City, PSTMO nagpasalig nga manginhugot na kuno sa pagpatuman sang ordinansa. Apang tagpamuno sang PSTMO ti kumang bibig sa payag sang alkalde nga dismayado ini sa traffic management sang syudad. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Kalumpang Molo, Iloilo City. John? Adrian, Kate, madamo sa mga kontrobersya nga naulamit ang opisina sang PSTMO, ilabi na ang mga traffic aids sang syudad. Gani suno sa tagpamuno sa opisina nga si Jack Cunlo, padayon ang ilang pagpatuman sa ilang katungdanan kag mas hugton pagid kuno nila ang pagpatuman sang layi sa dalanon sa syudad sang Iloilo. Yara sa kanon sa spotlight ang Public Safety and Transportation Management Office o kung PSTMO. Ini matapos nga naulamid ang pila mismo ka mga traffic enforcers ang syudad sa mga reklamo. Halin sa ginaligar pagbaton sang lagay o kung pagpangilkil sa mga motorista. Ginapasuning ang pagpatumbaya sa katungdanan sa pagdakop sa mga naga-illegal parking kag sang damlag lang. Duwa ka mga enforcers pa ang nadakpan nga nagasuksok sang hindi standard nga helmet kag pag-drive sang motorsiklo nga expired ang rehistro. Matapos ang pila ka adlaw nga paghipos, nagpagwa na sang payag si PSTMO Head Jack Cunlo bilang aksyon sa mga reklamo ginpasangkad na kuno sang iya opisina ang ila operasyon. Extended man ang duty sa mga traffic enforcers. So every day as gabi ka operate kita extend mo sa gabi gani. Wala mo enforce na iban sa mga picture syempre dala sa akong sa park alas 12 kagahon sa gabi. So muna no. So that's why extend nato ang time of operation sa aton ng mga quick response team sa mga special operations team nato. Kadatos ang PSTMO yara sa 25,000 na nahatagan sang citation ticket sa nagligad nga tuig. Sa karon yara sa masobra 300 ang ginatikitan nga motorista kada adlaw. Kaangay sang ini nga salakyan nga nadakpan nga nagabiting the red light sa bahin sang barangay Sambag Haro. Apisar nga nadakpan, pabor ang driver kag mga sakay sini sa hugot nga pagpatuman sang layi sa dalanon. Kay damo subong ang mga salakyan so dapat ang safety first. Mas pabor ako gani ka no. Ginapatuman nga layi ay agot to malikaw kita sa disgrasya. Ang traffic aid nga si J. Ralph ang nakadakop sa salakyan. Iniman ang nakadakop sadto kay anay LTO6 Assistant Regional Director Engineer Arturo Apolinar sa violasyon man nga beating the red light. Pero brown tangat responsibility sa dalan apay sa mga areas naton sa kung gano bo man sang moral sa kung gobra ka sang malain sa tunga sa dalan. Pero kung ara man to sa tsakto sir why not nga panindugan tang obra tang tsakto. Samtang nagpaiway na si Cunlo nga magkomento sa naging pahayag ni Mayor Jerry Treñas nga dismayado ini sa PSTMO sa mga nagaguluwa nga issue sa opisina. Apang ginpahayag sini nga wala nila ginatulirar ang mga salawayon nga traffic enforcer. Sa karon suspendido na ang duwa ka mga enforcer nga nadakpan sang LTO sa pagbayular sa traffic rules. Samtang nagpain naman sang 310,000 pesos nga budget ang City Engineer's Office para sa pag-install sang bollard sa mga bike lane sa diversion road agud hindi na maparkingan sang mga salakyan. Kate, suno sa City Engineer's Office nga ang ila plano among pagbutang sang stainless steel bollards halin sa Esplanade 1 tubtob sa Sambag Haro. Apang ang maiguan lang ani kuno sang budget amo ang unahon. Stainless steel ang ilang napilian agud hindi madasig nga matuktukan kag pasalig man sang opisina nga hindi magbutang sang bollard sa mga entrance sa mga establishmento sa among area. Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Oh, yes or no, buwas na. Isa kadlaw antes ang plebisito, anti-JVA Coalition naghublag protesta sa talatapan sang Seneca. Yaring balita ang aton gintutukan.
Plastado na ang 194 ka mga presinto sa siyam ka mga distrito sa liwat kapag patigayin sang plebisito buwas. Sumugod na alas 8 sa aga. Pahanumdom sang Seneco sa mga konsumidor, siguraduhon ngayara ang ilang ngalan sa master list para sa verification. Kinahanglan nga may presentar nga bill o kun ID sa election personnels. Ang mga magaserbi nga proxy kinahanglan magdala sa affidavit nga nanotaryuhan. Sa tion sa pagboto, igadumili man ang pagdala sa makahulubong ilimnon, armas kag mga patalo. Wala man ginapasugtan ang pagkuha sang laragwat sang balota. Ginpaandaman sa koalisyon ang mga manunudlo kag personnel sang BCPO nga magatindog bilang election workforce sa plebisito. Kung padayon nila nga mag-deploy sang tawo in favor sa sining mga illegal nga mga board kag ang management, posible mapile kita. Sabat sang DepEd Bacolod, gingiyahan sila sa ilang legal department. So long as it is allowed by the court and allowed by law, we are guided man sa amon nga legal officer. So kung anong advice ang amon nga legal officer, may kitayo sa desisyon, guided man ang aton management. Kung masako na sa preparasyon ng Seneco, ang makatapos ang anti-JVA coalition, nagkasal sang hublag protesta sa talatapan mismo sa electric cooperative. Layin niya nakasiling nga wala sing plebiscite matabo within the next 10 years. So 2018 nag-plebiscite and therefore dapat 2028 pa. Duha lang ang panawagan sa masobra 170,000 ka-eligible voters. Pero ang aton lang proteksyonan gid nga siguraduhon ta nga aton to mga ngalan, especially sa mga consumers nga wala nakabotar, wala gid man nakabotar. Magluwas sa mga diocese sa probinsya ang Social Action Center. Nagpabutyag man sa ilang statement of solidarity ang Visayas Bishops Conference sa Iglesia Filipina Independiente sang Cebu, Oriental Negros, Antique, Aklan, Capiz, kag Guimaras. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Lalaki na kuryente patay sang nakauyat sa nagalaylay nga linya sang streetlight sa Banwa sang Pavia, Iloilo. Pamilya sini nagapangayo sang hustisya sa ginapayag kapabayaan sang barangay. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ginbawian sang kabuhi ang 23 anyos nga si Meljan Altilio matapos nga nakuryente sa barangay Aganan, Pavia. Suno sa tiya ni Altilio, pauli na kunta ni inihalin sa trabaho upod ang niya nobya sa nakabulasot ini sa buho kag nakauyat sa nagalaylay nga telephone wire nga ginhimo sang barangay nga kable sang kuryente sa streetlight. Nahibaloan nga nagainulan kag wala pa sang suga sang matabo ang insidente. So ano to na ano siya, natumba siya. Nasaktan siya sa iyang girlfriend pero nagambal siya nga may kuryente daw. Hindi natumba siya. Natumba siya. Kag sultan nga siguro nga struggle nag-ano man nabatay gantong kuryente nga naglabuay-way na gid, nagduot na gid sa tubig. Aminado ang punong barangay nga temporaryo nila nga ginhimo ang kable sang telepono para sa wiring sang streetlight. Apang madugay na kuno ini, kag sang hindi pa siya ang nagapungko nga kapitan. Wala man kuno ini makabaton sang reklamo nga may open wire sa lugar. Aminado man ini nga hindi standard ang wire apang suno sa iya, nakabakal na sila sang electrical wiring kag amat-amat na nga gin-install. So pagka the next day sa tuman, Saturday tabo, pagka Sunday, nagkanto kami sa police station. Istorya kami to na tandugo naman to dito, kaya mabutang kami to sang poste. Kag siyempre, tsak po nga wire. Ginpahayag nila chika nga ginakasubo nila ang natabo sa biktima. Mahatag man kuno sang bulig pinansyal ang barangay sa pamilya sang biktima. We deeply condole and extend our deepest sympathy to the bereaved family. Ti aksidente man ang natabo no pag we see hope nga maka-find kita sang settlement. Apang hustisya ang singgitan sang pamilya sa ginapahayag nila nga kapabayaan sang barangay. Ginkuha na sang barangay ang mga nagalaylay nga kable sang kuryente kag ginsemento ang buho sa lugar. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, mga lubing nga naapektuhan sang peste nga kukulisap sa barangay Mailom, Bago City, ginpaidalom na sa pruning. Ang proseso sa pag-culture sang mga itlog sang peste gintutukan na Iring Pedreso. Ang barangay Mailom diri sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakaapektado ang mga lubi sang peste nga kukulisap. Gani ang mga puno sang lubi nga natapikan sang peste, ginpaidalom na sa pruning sunod sa Philippine Coconut Authority 6. Kabukusan 1,772 ka mga puno ang ginpang-utot. Subong man ang mga ornamental plants kag palmera. Halimbawa, ang isa ka puno sa lubi,
Ang nabili na lang inang 3 na lang ka-green. At tapos binanta lang sa mga 5 ng kapaklang niya. Tapos ang iba na, ang the rest na ikwawa na sa... 15 ka mga manugsaka ang magatutok sa pagpanapas kag pangpangutod sa mga infested nga mga puno o kundahon. Aminado ang mga ini nga mabudlay ubuson ang ini nga say sa mga peste. Bangod magluwas nga magagmay, nagakamang pa ang mga ini. Gani subong, isa sa ginatutukan sa PCA ang pag-culture o kon pagpadamo sang kuklisap sa ginatukod nga Biological Control Laboratory nga nahamtang sa Mailum Organic Village Association o kon MOVA. Bali ang unang step, ipa-colonize ang kalabasa. Pagkatapos, kung fully coated na siya, amo pa pagbutang pag-inoculate sang predator sa iya para may kanon ang atong predator sa sulod sang box. Amo nang gina-target namon niya kung mapadasig ang amon niya production. Kung magdamo na ang kukulisa, amo idea magaserve nga pagkaon sa mga friendly insects o kung predator para sila naman ang magbuto. Amo na ang reason ko nga ang green niya kalabasa ang ginapili kay amo nang ma-serve nila nga pagkaon kay halin man sila sa green nga daon nga kalabasa nga hindi pwede nga ang mismo ang bunga sang lubi ang gamiton. Galing kay ang bunga kuno sang lubi, dali lang, hindi magdugay. Suno sa PCA, gikan pa sa Davao kag Cebu City, ang mga predator nga pagadalon diri sa Negros Occidental, agud mangin kontra sa male carrier nga amo man ang nagadala sang female crawler sa iban pa nga puno sang lubi. Upod kay Roel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Kapag sa special ginang subong adlaw para sa Filipino dog lovers, bangod ginaselebrar ang National Aspen Day. Ang Philippine Animal Welfare Society kung POS mismo ang nagdeklara sa kada Agosto 18 bilang National Aspen Day. Gari dumdumo naton si Jan ng Aspen sa Kudkud Elementary School, Dagalaw Extension sa San Carlos City, Negros Occidental nga ginhatagan sa medalya bilang pagkilala sa serbisyo sa Blutuan. 2020 sa nag-umpisa sa pagtinir sa eskwelahan ang ido. Magluwas sa pagbantay sa eskwelahan si Jan mismo ang nagadulong pa sa mga manunudlo kay estudyante sa ila pagpauli. Sa pagbukas ng klase, ginabantayan ang pagbalikman sa serbisyo ni Jan. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka wholesalers ang bugas nagpahayag nga tuman kaiwat ang supply sang imported kag local rice. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Isa sa direkta nga ginakuhaan sa mga negosyante sang bugas ang wholesaler nga ini sa barangay Napnod, Laganes, Iloilo. Apisar nga dako nga supplier sang bugas, aminado nga maiwat ang supply sang imported rice kag local rice. Isa sa ginalantaw rason sa pagtimbuok sang presyo sini sa merkado. Sa supply, sige-sige man ang supply namon pero hindi gid siya minimal lang gid ma'am. Kay gani ang minimal man to ang supply sa Vietnam. Sa local rice wala pa gid kawaani subong may ani pero gamay gid siya katama ma'am. Hindi gid sufficient. Bangod na talupangdan sa mga konsumidor ang sige-sige nga pagtaas sa presyo sang bugas, ang iban nga mga taga-probinsya kag syudad sang Iloilo ang direkta na nga nagabakal sa wholesalers sang konsumuhon o kun inugbaligya nga bugas. Kaangay kay James nga taga Pavia kag nakalabot pa sa Laganes agud magbakal sang isa ka sako nga bugas. Kun sa merkado na kuno abi dako na ang dugang sa mga negosyante. Bakal kuya bugas mo kay medyo barato direct ang problema sini grabe yan saka subong 400 plus gid gaya lang kay no choice ta wala ta maimuan mo sa nagligad mam stutod lang ginapautang ko ni saya 2,000 size man lang ang hatag ko ni sa akong mga tinawot isubong wala na bisan ang mismo naga-retail nakabatsyag man sa pagsangka sang presyo. Grabe pagsaka ka bugas so amo na wala man ta choice kinanglanon gid. Subong nagabili sang 1,250 tubtob 1,300 pesos ang 25 kilos ng imported rice.
Ang local rice naman ang mabakal sa 1,150 tubtub 1,170 ang 25 kilos. Kung sa mga bugasan sa Iloilo City, halos 5 kapiso ang ginsaka sang presyo. Gani kung sumahon, imposible nga mapanubo sa 20 pesos ang kilo sang bugas, bangod subong yara na sa 50 tubtub 58 pesos ang kada kilo. Buot silingon, malapit 3,000 pesos na ang sako sang pinakamanami nga klase sang bugas. Apang bangod rice is life, kaglayo sa patad ang pahayag ni DTI Secretary Alfredo Pascual nga magdayet na lang bangod mahalang bugas, ang mga konsumidor husto na lang nga maglungo-lungo. Wala matami mo, bakal mo dyan. Kinanglan mo. Upoy kay Hans Desierto, Zen Kilantang, One Western Visayas. Malmahal ba? Samtang hindi lang sa Iloilo mabatsyagan ang epekto sa pagtaas sa presyo sang bugas, kundi pati man sa mga merkado sa Bacolod City. Ang epekto naman sini sa kalanoon sang pila ka mga magpamilya ang gintutukan ni Erin Pedreso live gikan sa syudad sang Bago, Negros Occidental. Lin! Adrian, padayon ang pagsaka sang presyo sang bugas. Gani, suno pa sa mga manugbaligya, posible nga magapadayon pa ini tubtob sa madason nga bulan. Isa lamang ang iloy nga si Aisa nga may 3 ka mga anak. Sa milyon ka mga Pilipino sa pungsod nga jobless o kung wala sang trabaho. Gani karon nga nagasaka ang presyo sang bugas. Sobra pa ini kuno sa isa ka matematisyan nga nagapalibog kung paano paiguon ang budget adlaw-adlaw. Naimong problema namon ma'am kayang financial pigado kami. Gataas. Uno na 25 tapos subong 27 na. Diri sa merkado sa Bacolod City, ang pinakabarato nga bugas, 48 to 49 pesos kada kilo. Tuman gid kapigado ang baklanay suno sa mga manugbaligya. Sa kasako 500 gid ang saka ya. Ang bakal subong way na sinako kung kisa may isa lang kasako mo bakal simo sa kadlaw. Ang pamilya mahinay nga ginabukusan sang 8 ka miyembro. Naga-adjust na lang sa ila pagkaon. Bakal kami 1 kilo, dutay man na 1 kilo tungod pa na namon. Sa market monitoring sa National Food Authority o kung NFA, nagsaka ang presyo sang bugas sa mga merkado. Ang latest conduct ng survey namon, nagtaas magid ang presyo. Right now, ang pinakanubo nga survey namon, nag-hit siya sa 43 to 46 ang regular midnight. Pero pasalig sang ahensya, bastante man ang supply sang bugas. Kami yan sa NFA, through NFA, mayara man kami ang buffer stock sa among mga bodega. Right now, as of yesterday, ang aton stock is mga 6,300 more or less. Una na nga ginpahayag sang DA nga mahimo-himuon nga alternatibo ang pagkaon sang saging o kun kamote. Samtang padayon pa ang pagsaka sang presyo sang bugas. Adrian, bangod sa pagmahal sang presyo sang bugas, ang iba nagapangita na lang sang alternatibo nga pagkaon sang bugas kaangay na lang sang kakarutot. Adrian? Maraming salamat, Eileen Pedreso. Iloilo City Councilor Plare Del Nava nagpahayag nga magluwas sa iya utod ginpilian man nga mabulos sa iya pwesto ang pila ka miyembro sang iya partido. Ini ang gitutukan ni John Sala. Opisyal na nga nanumpa si Sumacuel Nava Jr. bilang miyembro sang partido nga PROMD. Nanumpa ini kay PROMD Party Chairman Mariano Osmeña sa Cebu. Una naging payag ni Iloilo City Councilor Plare Del Nava nga ang utod sini nga si Sumacuel Jr. ang mabulos sa iya matapos nga magdesisyon ini nga magbiya sa iya pwesto bilang konsihal sang syudad. Apang pag-ako ni Nava, ika-4 ng sini nga choice ang iya utod. Una kuno sini nga napilian ang kapartido man sini nga si Attorney Dan Cartagena. Sunod ang legal counsel sini nga si Attorney Sheila Olid. Kag ikatlo naman si Kaiser Hadulos. Ika-4 ang akong kulang. But the party, si Mayor, ipili nila ako na utod. Ginatinguan sa news team mamako ang bahay ni Attorney Dan Cartagena apang wala ini nagasabat sa tawag o context. Ginpahayag man ni Sumacuel Nava Jr. nga lain ang iyang leadership style apang pareho nga prinsipyo ang lauman sa pagbulos ini sa iyang mangkot sa konseho. There's big shoes to fill up. There will be a big void sa council to replace Brad. At any rate, more or less we have the same principles that we follow. Sa lang na decide naman is to have a good teamwork with the present administration. Madumduman niya ginkumpirmar ni Councilor Plare Del Nava nga mag-resign ini sa konseho epektibo Setyembre 1.
Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, yari pagid ang dugang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Pwede gid magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com ang mga interesado nga mag-apply. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. O sa mga kapuso na naton nga malong weekend, may bago nga malaing at tiyempo nga nasiplatan sa gwa sa PAR ug Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, yara ini sa ibabaw sang PAR kag padulong ini sa naminhan nga direksyon. Sa subong manubo pang chance sa sining mga bagyo apang nagalabot ang trough o kon extension sang LPA sa may extreme northern Luzon. Magluwas ini padayon ang pagluntad sang hangin habagat sa southern Luzon, Visayas kag patiman sa Mindanao. Basta dato sa Metro Weather, posible ang mabasko nga ulan sa Aklan kag Capiz, gani manginhanda sa posible baha o kung pag-usmod sang duta. May mga lapta-laptaman nga ulan sa nabilin nga bahin sang Western Visayas. Posible man ang pag-ulan sa iban pang bahin sang pungsod, gani kung may kadtuan kamong subong nga gabi baw hindi magkalipad nga magdala sang payong o kung kalo. Sa mga may plano naman nga maglagaw-lagaw sining nga long weekend, lauman ng scattered rain shower o kon lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorm sa northern areas ng Western Visayas. Aklan, Capiz, Bangod, gihapon sa southwest monsoon. Mga puso sa nabilin naman nga bahin sa Western Visayas, lauman ng fair weather. Apang lauman sa gihapon na posible nga isolated rain sa hapon man kag gabi. Sangguniang kabataan kag barangay officials salin sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod, ginahana sa pagnegosyo. Ini ang gitutukan ni John Sala. Kapin 500 ka mga barangay officials ug SK officials gikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagpasakop sa 3 kaadlaw nga training. Naging pangunahan sa Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, kaupon ang Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo kag Development Center for Future Leaders incorporated sa siyudad sang Iloilo. Tinutuyo sini nga itibong ang entrepreneurial kag livelihood skills sang kabaranggayan paagi mismo sa mga opisyal sang barangay. Sunod sa Executive Director sang Development Center for Future Leaders, importante nga mapasangkad ang ihibalo sang opisyales ng barangay bilang palaagyan sa pagdihon sa mas malapad nga oportunidad sa entrepreneurship development sa komunidad ilabi na sa grassroots level. We need our youth to be conscious that aside from being a college graduate, they can also venture into entrepreneurship. No? And entrepreneurship is a very good option, no? For you to earn money. Kung mapasangkad ang ihibalo sang pumuluyo ilabi na sa mga kabataan sa pagnegosyo, mangintikang manini agud mapaayo ang estado sa komunidad. Since yan makakatulong sa mga kabataan yung to widen yung kanilang idea, and then kakatapos lang natin sa pandemic to help, di ba, maka-uplift ng business. Lakip sa mga topiko nga gintalakay ang pagsugod sa negosyo, pag-develop sa mga pamaagi agud mas mapasangkad pa ini, pag-venture sa nanarisari nga industriya lakip ng agrikultura. They should be the pilots of tomorrow. No? So that being the case, we are hoping that we start the capacity building for our kabataans. Mag-engage sila sa agriculture, that it's profitable, and hopefully naman we can encourage them to stay sa farm nila. Gani para kay John Mark nga SK chairman sa Barangay Burnay sa Hitago, Misamis Oriental, nangin palaagyan ang nasambit nga training para mas mapasangkad pang ilaihibalo sa pagpatuman sa mga katungdanan bilang youth leaders. Most of the people know regarding SK is more on sports lang or beauty pageant. However, it's very important to learn in the business sector because sooner or later, the youth will be the next generation of businessmen of which you will be able to help our country. Ginpakigbahin man sa resource persons ang mga proseso sa pag-umpisa sa negosyo, pagbulig sa mga micro and small businesses nga naapektuhan sang pandemya. Sa
Sa maabot ng August 28 to 31, hiwaton man sa syudad sang Iloilo ang 5th negosyo sa Bayan Entrepreneurship Support and Development Training. Upuan kay Hans Discieto, John Sala. 1 Western Visayas. 12 oras nga power interruption ipatuman buwas ang NGCP. Mga residente kag negosyante nagapanghanda na sa malawig nga brownout. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Nagpagwa sang advisory ang National Grid Corporation of the Philippines nga may pagahiwaton nga 12 oras nga power interruption buwas Sabado umpisa alas 6 aga, tubtub alas 6 gabi. Ang mga maapektuhan nga lugar amo ang mga konsumidor sang More Power sa La Paz Substation, Laganes Substation sang Ileco 1, Santa Barbara, Ingore kag bilog ng Gimelco Franchise Area. Mayara kita sa preventive maintenance activities sa aton nga 75 MVA transformer number 3 in Santa Barbara, Iloilo. With that as well, mag-ride on man ang aton nga mga transmission line group para man sa corrective activities along sa 69 kV Santa Barbara Ingore transmission line kag sa 69 kV Santa Barbara Power Barge transmission line. Ang tag-iya sa water refilling station nga ini sa Laganes nagalalain bangod maperwisyuhan ang ilang negosyo. Gani ginhanda na lang nila ang mga water container nga ma-refill na sang tubig. Kadako sang epekto yung mamikiti sa akon nga kuan nga kita sa adlaw siguro hindi ko kuha gani siguro mga 50%. Ang ginano ko lang buwas kung sinong ma-order nga pundalan supplyan ko. Ang mga residente maprepara naman sa mga pamaypay kag bangko agud makatambay sa sagwa sang ilabalay, buwas agud makalikaw sang kaginot. May mo ta kay walay tasing suga makingkilang tanay hindi ga kandila. Magabalik naman ang kuryente pagkatapos ng maintenance activities ng NGCP. Upod kay Hans Discieto, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Wala man nagpaulihi sa price tag challenge si Ai de las Alas. Sa iya Instagram, ginflex siniyang iya version sang viral TikTok video. #di man perfect pero laban ang caption sa kapuso comedian. Nag-comment naman si Ding Dong Dantes kag gindayaw si Ai. #mama at work with slaying outfit sa kapuso actress Rita Daniela. Gin-share ni Rita ang pila ka snaps of herself in an all-green ensemble. Happy and proud mom si Rita sa baby boy nga si Uno. Kagkaroon ready na ini sa pagbalik sa trabaho para kay baby. Gin-share naman ni Voltes 5 Legacy Director Mark Reyes ang throwback picture ni Miguel Tan Felix bilang pagaspas sa Encantadia sa 2016. From Little Pagaspas to Steve Armstrong, proud si Direk na makita na bilang Steve as non-mechanical eagle sa Voltes 5 sa mga 2023. Gindayo naman sa netizens ang transformation ni Miguel na pwede gid kuno maging future action star. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. So pangyayari na sa mga kamot ni Contessa ang Voltes 5, ano ba lang matabo sa ilat? Si Little John masalbar pa ihan, inakagiban pa nga mga aksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Happy long weekend, mga puso. Mahimo ninyong malantawing episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Kung pwede man mabisita, kayo click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga mga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga puso, mag-isa kita kang hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Aidan Prietos, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.